Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Kristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong sikas na ipinagkaloob upang ating talakayin at bigyan ng buhay upang ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dapat po tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 38. Datapwat, sinasabi ko sa inyong nangakikinig. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Ngayon po, may challenge dito ang ating dakilang. Sabi niya, sinasabi ko sa inyong nangakikinig. Ngayon, kahit basahin pa natin ang basahin ang banal na kasulatan, magtanong pa tayo ng magtanong kung ano ang pinakakahulugan nito. Kung wala po tayong interes sa pakikinig, hindi po natin mauunawa. Ano ang sabi niya? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pag sinabing kaaway, hindi kasundo. Kasi po, nag-iiral po sa kanila, tinatawag pride. Kataasan sa sarili. Kaya nag-aaway ang tao. Pero kung halimbawa sa dalawang tao, kapag ang isa nasa taas, ang isa nasa baba, at sa mag-asawa, hindi po sila mag-aaway. Vice versa. Kasi hindi po sila magsasalubong parehas sa mataas na kalagayan. Ganon din po sa kapwa. Kapag nagpapataasan, nag-aaway po talaga. Anong dapat natin gawin para hindi mag-aaway? Kinakailangan, ibaba natin ang ating sarili. Huwag tayong makipagdebate o makipagdiskusyon, argumento, ano pa man na bagay, para wala tayong kaaway. Ngayon, kung sakaling man meron tayong kaaway, ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Paano kung sinusunto ka na? Paano kung yung buhay natin mapapahamak na dahil sa Kanya? Anong gagawin natin sa pag-apply ng pag-ibig sa Kanya? Lalapitan ko ba natin para yakapin? Hindi po. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa, walang iba, isa sa alang-alang natin, yung kahalagahan niya. Na walang iba, ipapakita natin yung pagmamahal sa Kanya. Nasa kalagayan niya na siya'y lumalaban sa kabutihan at ginagawa niya yung kasamaan na sana'y magliwanag ang kanyang pag-iisip. Isama natin sila sa panalangin. Para yung nag-uudyok sa kanya, yung kataasan niya, maibaba niya. Nang sa ganon, may paramdam natin sa kanya ang tunay na pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig po yung isa yun sa pagpapahalaga sa kapwa. Gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Kung tayo man po ay kinapuputan, mabuti pa rin marami ang iisipin natin. Na dapat, sa halip na tayo'y mahikayat, halimbawa, minura tayo, ang kaaway natin, huwag na natin sasagutan pa ng pura, kundi, idadalangin natin siya. Sabi nga, huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Dapat tayo yung makadala sa Kanya na mapabuti siya. Ano pa sabi dito? Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalaig. Kung tayo man po ay isinusumpa, ang sumpa po kaya ay kasi ay gawang hindi mabuti, gawang masama. Ang gawang mabuti, pagpapala. I-bless natin sila. Ang tanong, magagawa ba natin yan? Na sinusumpa lang ang ating buhay. Lalong-lalo na kapag sobrang galit na, nakatanim na sa kanya at nakaugat pa,
may kasama na yung sumpa. Ano ang dapat natin iganti? Kung maliwanag ang ating pag-iisip, magagawa po natin siyang pagpalaki. Pero hindi po natin kaya. Bakit po? Dahil minsan nadadala rin tayo ng emosyon at natatalo. Anong kailangan natin gawin? Humingi tayo sa Diyos ng karunungan para ipamala sa atin, bigyan ng linaw ang ating pag-iisip, makapag-adjust tayo, makapag-move tayo, magawa natin yung mga mabuti ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo gabay na ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi po kung maguloy ng ating pag-iisip, walang pupuwang ang Espiritu Santo para makapanahan sa ating puso at hindi tayo makagagawa ng mabuti. Hindi tayo makapagpapasya ng mabuti. Na kahit na sabihin lang natin sa napagpalain, hindi natin magawa ang pagpapala para sa kanila. At ganoon din yung ipanalangin ang lumalait sa atin. Kung tayo po maiksi ang ating pag-iisip, sarado ang ating pag-iisip, at ayaw natin papasukin ang presensya ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Ano pang sabi dito? Sa sumambal sa Diyos ang pisngi, kaya mo lang ang kabila. At ang sayo'y mag-alis ng iyong barabal, huwag mo ito po ay sa pagpaparaya. Ngayon, kung na masama ating para sa ating dahil sa ginawa niyang hindi walang iba mag-apply na ng sarili ng pagpapala ng pansya. Pagpaparaya. Kasi po yung pagpaparaya, kung wala kang mahabang pagpapasensya, hindi mo magagawa ang pagpaparaya. Pag sinuntok-suntok ka rin. Pag minurang-mura ka rin. Dapat hindi ganon. Kundi matutunan natin magparaya. Sinabi yan ng ating dakilang Panginoon. Pero bakit nahihirapan tayong gawin yan? Dahil hindi natin kaya na tayo lang mag-isa. Kinakailangan natin ng gabay ng Espiritu Santong magbubukas ng ating diwa, pag-iisip, kamalayan at karunungan na ipamamalas sa ating buhay. Magagawa po natin ang mga bagay na iyan sa oras na sumusunod tayo kay Kristo at sa kanyang mga turo sa makatuwid bagay ang ibang video. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi. Paano ba ang paraan? Minsan, kondisyonan ka. May nagmamalimos, parang nagdadalawang isip pang dugutin yung binigay sa atin. Sabi nga, magagawa ng Diyos na kayo pasaganain upang may maitulong sa